puno tayo magpakain dito. Pero ang ginawa natin mga kapigmate, ano lang, yung binawasan lang natin. Tapos ito lalagyan natin ng kalahati. Yan, kalahati lang, tansyahan na lang, kalahati lang. Yan. Tapos, lagay na natin dyan. So, yan. So, magandang hapon mga kapigmate. So, ngayon may share lang ako sa inyo sa pagpiprepare ko sa inahin natin o sa baboy natin na naglalandi. Sa pagpiprepare ko sa kanya na bago pakastahan. So, 2 days ngayon since naglandi siya. So, bukas 3 days niya mga kapigmate. So, kung magpa-iay ako 3 days or 4 days. Pero pinaka-bet ko talaga 4 days mga kapigmate. Tapos, ngayon, 2 days na pala. So, bukas, pupunta ako sa DA. Kung may available silang semen bukas ng umaga, papaiay ko na. Kung wala naman, hapon ko papaiay. Pero bago ako magpaiay mga kapigmate, piniprepare ko talaga sa baboy natin. Ito, so dito sa naglalandi natin ay magpurga ng Latigo 1000 mga kapigmate. Pero, alam nyo ba ang pagpupurga mga kapigmate, pinapayo ng mga technician, kahit yung dito sa DA, Bayawan mga kapigmate, pinapayo nila na kung magpapaiay ka, wag na wag mong pupurgahin. So, ako mga kapigmate, talagang simulat sa pool, bago ako magpa-kasta or bago magpa-iay sa baboy, pinupurga ko muna. Hindi maaring hindi ako nagpupurga. So, kaya ang ginagawa ko mga pigmate, pag pumunta dito mag-iay o may barako, sasabihin ko, hindi ko yan napupurga. Pero, totoo lang, pinupurga ko bago magpakasta. So, kung hindi ko mapurga ngayong hapon na to, kinaumagahan pupurgahin ko. So, hapon ang kasta. Basta mga kapigmate, oras lang pagitan or isang araw lang pagitan, nagpupurga ako bago iay. So bukas papayay ako. Ito naman, pupurgahin ko siya. Kaya lang mga kapigmate, bigyan ko lang kayo ng tip dito sa Latigo 1000 na to ha. Itong Latigo 1000 na mga kapigmate, medyo maanong amoy nito ha. Ayaw ng baboy. Ayaw ng baboy nito na amoy. So may baboy na kayang ubusin ang isang sachet nito. Kayang-kaya nilang ubusin, meron. Pero karamihan sa mga alaga ko mga kapigmate, so pag may gantong Latigo 1000, hindi nila maubos yung feeds mga kapigmate. So hindi nila maubos isang kainan. So, ang ginagawa ko dito mga kapigmate, itong ganto, dinidivide ko to sa dalawang kainan nila. So, kunwari papakain ako ngayon, kalahati nito ilalagay ko sa kainan nila, kasabay ng pakain. Pero yung pakain ko sa kanila mga kapigmate, binabawasan ko ng konti. Ang dahilan kung bakit ko binabawasan ng konti mga kapigmate, para makain niya yung kukunting pagkain, masama na rin yung Latigo 1000 natin. Tapos, kinabukasan naman yung kalahati ulit, yun ang ibibigay ko sa kanya. Pero minsan mga kapigmate, may baboy talaga na kayang umubos ng pagkain nila na may mix ng Latigo 1000. Ang problema nga mga pigmate, yung pag may baboy ka naman na hindi kumakain na may Latigo 1000, so, kunwari na ilagay mo na tapos yung baboy mo hindi kumain, so masasayang. So practical lang tayo mga kapigmate, ayaw ko masayangan ng kung ano binibigay ko sa baboy ko. Kaya ang ginagawa ko mga kapigmate, dinidivide ko to para sure na isang sachet ang mauubos niya. So ito nga pala yung Latigo 1000 mga kapigmate, yan. 10 gram po ito, 10 gram pang inahin po talaga. So basahin natin ang description nito mga kapigmate. So, kung sa bake nyo ito gagamitin mga kapigmate, isang sachet na ganito, 10 gram mga kapigmate, ay pwede to sa 10 heads na piglet. Yan, 10 heads. Pero naman sa grower stage na mga kapigmate ng baboy, 35 up mga kapigmate, isang sachet na Latigo 1000, 10 gram mga pigmate, 3 baboy ang pwedeng bigyan nito. Pero, sa sa 100 to 150 kilogram na baboy, isang sachet nito. So, yun ang nasa description nito mga kapigmate. So, itong mga Latigo 1000 mga kapigmate, ginagamit ko lang to sa inahin. So, iba yung ginagamit ko sa piglet. Kasi sa piglet mga kapigmate ay injectable ang ginagamit ko. Kasi mas effective yun. Mas makikinis yung balat ng mga piglet natin. Hindi nagkakasugat-sugat. Dahil ang gamit ko naman na pampurga doon mga kapigmate ay ito. So, pakita ko sa inyo. So, itong ginamit ko mga kapigmate, ivermectin. So, ivermectin mga kapigmate, ginagamit ko sa mga piglet lang to. Sa inahin, hindi po ako gumagamit dito sa inahin. Kasi mga kapigmate, nasabi ko na sa inyo nung nakaraan, tayo po ay hindi sanay mag-inject pa. So, ang inject ng ivermectin mga pigmate, na pampurga sa baboy mga kapigmate na injectable, ay sa balat lang. So, sa balat lang mga kapigmate, ini-inject sa baboy yon. Kunwari, sabihin natin na ito yung baboy, kunwari ito yung leeg, yan, ang inject dito patagilid, kailangan balat lang, sa balat lang. Yan, tayo mga kapigmate, hindi ko kaya mag-inject ng gano'n mga kapigmate. So nahihirapan ako. So hindi tayo sanay. Kaya kung saan tayo mas komportable, doon tayo mga kapigmate. Huwag natin pilitin yung hindi natin kaya. Pero kung gusto mo talaga matutunan, kaya naman. Kahit ako, kung gusto ko talagang matutunan yon, kaya naman. Kaya lang mga kapigmate, kontento na ako sa ganung parang ko na pag-aalaga ng baboy kasi sanay na ako dito sa powder sa mga inahin. Tapos ito pa mga kapigmate yung
pag ano ko mga kapigmate, sa pagpapakain naman. So mayroon nagsabi, marami ito sinasabi rin ng technician dito ng baboy na napunta dito, o technician na nandito sa DA. Saka yung mga technician ng may mga ari ng barako, technician ng feed, sinasabi nilang lahat na pag nagpakasta or nagpa-EI ka ng baboy, wag daw papakainin. Okay? Yung iba naman mga kapigmate, ganito ha. So, mga diskarte daw, kanya-kanya kasi tayong diskarte mga kapigmate sa pag-aalaga ng baboy. Hindi lahat ng diskarte na nag-aalaga ng baboy ay isa. So, ang sineshare ko yung diskarte ko, saka yung diskarte ng iba na nalalaman ko. Yung iba naman mga kapigmate, ang sabi naman nila, pakainin ng konting-konti. So, kalahating kilo per day, ganon. Sa loob ng isang linggo o 10 days, may mga ganon. Pero mga kapigmate, sa paraan ko naman mga kapigmate, kung ano yung pakain ko sa baboy, nung hindi pa buntis hanggang sa maglandi at bago kastahan, kung ilan yung pakain ko mga kapigmate, ganun pa rin. Halimbawa sa atin, ang pakain ko dito sa mga inahin natin, grower feeds ako ha, ang pakain ko sa kanila 1.5 kilo per head. Grower feeds ako mga kapigmate, so hindi ako nag-gestating mga kapigmate ha. 1.5 kilo per head. So magpakasta ako or hindi mga kapigmate, yun ang pakain ko sa kanila. Kahit bagong kasta yan mga kapigmate, walang diet yan. Hindi ako nagda-diet ng inahin mga kapigmate pag bagong kasta. So kasasabi ko lang mga kapigmate, kanya-kanya tayong diskarte. So sineshare ko lang itong diskarte ko kasi itong diskarte ko mga kapigmate, dito ginagawa ko na talaga sa baboy na to. Noon pa man mga kapigmate. Kaya sineshare ko lang sa inyo. So tandaan nyo ha, baka may mambas na naman dyan ganyan. Iba-iba po tayo ng diskarte. Diskarte mo, gawin mo. Diskarte ko, gagawin ko. Diskarte mo kung gusto mong i-share, i-share mo. Walang problema. Diskarte ko, sineshare ko sa inyo. So yun lang mga kapigmate. Happy farming! Para naman maniwala kayo sa mga sinasabi ko about dito sa paggagamit natin ng pampurga na powder. So ito, panoorin nyo itong baboy natin na napopurgahin natin na may kasamang Latigo 1010 grams. So, isang puno tayo magpakain dito. So, ang ginawa natin ngayon, isang puno tayo magpakain dito. Pero, ang ginawa natin mga kapigmate, ano lang, yung binawasan lang natin. Tapos ito, lalagyan natin ng kalahati. Yan, kalahati lang, tansyahan na lang, kalahati lang. Yan. Tapos, lagay na natin dyan. So, yan. Masdan nyo yung baboy. O yan, so yan, kinakain mga kapigmate. O, kita nyo, kaya lang medyo, ano siya, o, hindi niya kinukuha mga kapigmate. Yan, tingnan nyo. O, ganyan po yung baboy mga kapigmate pag may lahok na Latigo 1,000. Kaya ang ginagawa ko, hati lang yan. So, kahit ganun lang mga kapigmate, uubusin niya yan. Kasi kukunti lang yung feeds na nilagay natin. Tapos, yung Latigo 1,000, kalahati. Kalahati doon sa So, ayan mga kapigmate, mapagmamasdan nyo naman yung baboy, yung tsura ng baboy habang kumakain. So, yan, halos, parang pinaglalaruan niya lang. Nalalasahan niya kasi yung Latigo 1,000 natin. Ganyan lang siya mga kapigmate, pero mauubos at mauubos po yan. Yan, kung mapapansin nyo mga kapigmate, so pinaglalaroan lang feeds. So, yan o. Yan ang problema sa Latigo 1,000. Pero mga kapigmate, dahil hindi natin siya nilagyan ng maraming pagkain. So, hindi yan masasayang mga kapigmate, kakainin at kakainin din yan maya-maya. So, medyo malilit nga lang siya ng kain yan. So, yan. Mamaya, papakita ko sa inyo na makakain din yan. So, check natin ngayon mga kapigmate yung baboy. Kung naubos niya ba yung feeds na binigay natin na may mix na Latigo 1,000. So,
So ito siya. So yan mga kapigmate. So sinaside niya na lang. 'Di ba? Mauubos at mauubos niya. Kaya lang kita niyo mga kainan ng ating baboy. So linis na yung mga iba natin, no. So mga linis na. Linis na. Dahil siya yung kanya ay may Latigo 1000, mapapansin nyo. Late siya matapos. Saka yan, sinaside niya na. Yun mga kapigmate ang sinasabi ko sa inyo na kung kayo gagamit ng Latigo 1000, mas maganda i-divide nyo sa 2 hanggang 3 kainan para hindi masayang. Kasi kung ilalagay nyo yung isang buo mga kapigmate na Latigo 1000 sa pagkain sa inhin yung mga kapigmate, sayang ang pera nyo. Sayang pinambili nyo ng pampurga. So dahil may kalahati pa tayong natira, may kalahati pa tayo dito natira. So ito, sisild lang natin, iano lang natin, sasarado lang natin. Tapos bukas ng umaga, pag nagpakain ako, bago ako pumunta sa DA, papaubos ko na tong Latigo na to. So ganun lang mga kapigmate yung paraan ko sa pagpe-prepare ko sa sa baboy na bago ko pakastahan mga kapigmate. So ulitin ko, kanya-kanya po tayong diskarte. Alam ko may mga diskarte kayo dyan na mas maganda, share nyo naman. So yun lang. So ito nakikisalo. Si Harley nakikisalo, gusto sumalo. Aside na lang niya. Aside niya na lang mga kapigmate. So, yun lang ang vlog natin mga kapigmate. Happy farming sa inyong lahat. Good morning. Good morning tuloy. So, gandang hapon sa inyong lahat mga kapigmate. Hanggang dito na lang vlog natin. Ito nga po pala ulit si John Jerry Alto ng All About Pig Learning. At nandito po tayo sa John Jerry's Backyard. So, yun lang.